We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inihinto ng COMELEC offices sa Batangas ang pagtanggap ng signature sheets at iba pang proseso kaugnay sa People's Initiative. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Immediate suspension sa pagtanggap ng signature sheets. Yan ang direktiba ng Commission on Elections o COMELEC sa mga local COMELEC offices sa bansa. Ibig sabihin, hindi natatanggap pa ng permadong papel ang komisyon na may kaugnayan sa People's Initiative o PI para maamyendahan ang 1987 Constitution. Ayon sa COMELEC, ginawa ito para bigyang daan ang pagre-review sa mga polisiya tungkol sa People's Initiative. Simula kahapon, wala na raw tinanggap ang mga COMELEC office sa Batangas. Wala din namang attempt walang attempt. May mga nagpasa nung umaga, pero mga maliliit lang na mga bayan. Utos ng COMELEC, lahat ng prosesong may kinalaman sa People's Initiative, suspendido. Tinawag na indefinite ang suspension hanggat wala pang nabubuong enhanced rules para sa pagtanggap ng PI. Pag na ito nilift siya or nagkaroon ng bagong memorandum or directive, tuloy-tuloy pa rin yan. Naka-safekeep o nakatago lang daw sa ngayon ang mga naunang dokumentong natanggap na ng mga local COMELEC office. Wala pang naibigay ang COMELEC Batangas na pinakahuling bilang ng mga natanggap nilang pirma sa lalawigan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Sumiklab ang grass fire sa Taal Volcano Island kahapon ng hapon. Ang tinitingnang sanhi ng sunog, napabaya ang siga na pinaglutuan umano ng mga caretaker sa palaisdaan ayon sa otoridad. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Kita sa cellphone video ang maitim na usok na yan sa paanang bahagi ng Bulkang Taal. Nangyari ang grass fire sa bahagi ng Pulang Bato, sakop ng San Nicolas, Batangas, bandang alas 5 ng hapon kahapon. Inabot pa ng gabi ang sunog kung saan tanaw ang naglalagablab na apoy sa mataas na kahoy, Batangas. Kusa na raw nawala ang apoy mag-aalas 12 ng hating gabi kagabi. Hindi na raw nakagapang pa ang apoy dahil wala na raw tuyong damo na maaring masunog sa lugar. Ang palikod naman ng mga grass na tumubo ay buhangin na. Kaya hindi na talaga yun baka wala nang puntahan ang apoy. Kasama ng Bureau of Fire Protection o BFP San Nicolas, ang PCG, MDRRMO, PDRRMO at PNP na pumunta sa pinangyarihan ng sunog. Tumambad sa kanila ang sunog ng mga damo. Sa paunang investigasyon, napabaya ang pinaglutuan ng mga caretaker sa palaisdaan ng pinagmula ng apoy. Nasa 2 hanggang 3 ektarya ang lawak ng grass fire. Once na sila makatapos ng pagpapakain ng isda, so sa halip na bumalik agad sila sa resident nila, mas ninanais nilang mag-stay sa gilid ng isla. Pagtitiyak ng mga otoridad, malayo sa bunganga ng bulkan ang apoy, pero apektado ng sunog ang monitoring site ng PHIVOLCS. Napinsala ang wiring sa aparato ng ahensya. Na kung magpapakain yung may oras na lang sila ng pag-stay dun sa may isla. Hindi na overnight. Hindi na overnight. Paiigtingin pa raw ng mga otoridad ang pagbabantay sa Taal Volcano Island. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Kanya-kanyang diskarte ang ilang jeepney drivers sa Batangas City para makatipid sa konsumo ng langis. Posible naman ang pagbaba sa presyo ng langis sa mga susunod na linggo ayon sa DOE. Narito ang report ni Denise Abante.
Ipinipila na lang daw sa Batangas City Grand Terminal ng tsuper na si Jimmy ang ibinabiyahing pampasaherong jeep araw-araw para makatipid sa langis. Kung iikot at mamamasahero raw siya sa daan, baka wala na raw siyang maiuwi sa kanyang pamilya dahil sa panibagong big-time oil price hike ngayong linggo. Steady na rin ang pamasahe. Hindi ang steady pamasahe, ang diesel was pataas ng pataas, taas baba lang naman eh. Hirap na, may abutin, di kunti nga lang pag nagtaas ang presyo ng diesel. Walang halos abutin pagka pataas ang pataas. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang dahilan ng pagtaas sa presyo ng langis ay epekto ng tensyon sa Russia at Red Sea, gayon din ang pagtaas ng demand nito sa Amerika. Kaninang umaga, mangilan-ngilan na lamang ang nagpapakarga ng langis sa gasoline station na ito sa Batangas City. Ayon sa ilang gasoline boy, kagabi pa raw nang dumagsa ang mga motorista bago pa man abutan ng taas singil ngayong araw. Pumalo kasi sa 2 pesos and 80 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 30 centavos naman sa kada litro ng diesel at 45 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang delivery rider na si Kenneth ngayong araw lang nagpakarga ng langis sa kanyang motorsiklo dahil ngayon lang daw nagkaroon ng oras. Daing niya rin ang mataas na presyo sa produktong petrolyo. Kahirap gamitin ng motor ngayon dahil lang nataas ang presyo. Dati ibabaan naman natin para hindi tayo masyadong mabigat sa gasolinahan. Ganun talaga, kahit anong taas ng presyo ay papagas natin. Dahil hanap buhay natin to. Pero huwag naman daw mawalan ng pag-asa ang mga tsoper dahil ayon sa Department of Energy, may tsansa pang bumaba ang presyo ng langis dahil sa global supply growth. Ibig sabihin, despite na tumataas ang demand, kung pataas din naman yung mga supply, so mag-i-equate lang siya. Kamukha niyan, nag-resume na ng production si Libya. Si Nigeria din, tumaas yung kanyang production. Same with Brazil. Tapos yung uncertainty ng OPEC plus cut. Kasi di ba sinasabi na ng OPEC member countries na magkakaroon sila ng 2.2 million barrels per day na production cut. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Patay ang isang pulis na nagmamando sa checkpoint matapos makaladkad ng SUV sa Silang, Cavite. Ang isa pang pulis sugatan. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Sa kuha ng CCTV footage na ito, makikita ang headlight ng paparating na pickup truck. Nasa gitna naman ng kalsada ang dalawang pulis na nagmamando sa checkpoint sa kahabaan ng Aguinaldo Highway na sakop ng Barangay Tubuan 2, Silang, Cavite. Maya-maya pa sinalpok na ng pickup truck ang dalawang pulis at nakaladkad pa ng 100 metro ang layo ang isa sa mga ito. Sugatan ang 29 anyos na pulis na kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital habang idineklarang dead on arrival ang 27 anyos na nakaladkad na pulis. Well lighted naman yung area na pag-alaman po natin, ito pong driver ay positive po sa alcohol breath po. Ibig sabihin ma'am, nakainom po yung driver. Galing po sila ng Tagaytay, siguro nagkainom man daw po sa isang kaibigan, tapos pauwi na po sila. Sa investigasyon ng pulisya mula sa Tagaytay City ang pickup truck na minamaneho ng isang 22 anyos na driver na residente ng Silang, Cavite. Mabilis umano ang patakbo ng driver na hindi na rin nagawa pang huminto sa mismong checkpoint kahit may early warning devices na sa kalsada. Ang suspect agad na aresto ng pulisya na nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo at maaari pa umanong ma-revoke ang lisensya nito at hindi na muling makakapagmaneho. Reckless imprudence resulting to homicide and resulting to multiple physical injury, damage to property, and yung violation of Republic Act 10586. Yung pagmamaneho ng nakainom po ng pinagbabawal na alcohol. Makipag-coordinate po kami sa LTO. Tagayin po paribok po ang lisensya na. Paulit-ulit na paalala ng pulisya sa mga residente at mga motorista. Sa mga driver po natin, motorista, unang-una po, wag po tayo magmamaneho na nakainom. Marami pong pwedeng mapinsala o madamay. Dahil po sa isang kapabayaan, nakakalangkot isipin po na mayroon tayong tropa na binawalan ng buhay. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima at ang suspect. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Paalala mga kapuso, hanggang bukas na lang January 31 ang renewal ng DTI accreditation para sa mga repair shop. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul?
Ayon sa DTI, ginagarantiya kasi nito yung warranty na maaaring makuha ng isang customer o kliyente kapag nagpagawa siya sa isang accredited na repair shop. Naka-display sa repair shop ni Jessica ang permit sa kanilang negosyo. Kabilang dyan ang permit mula sa Trade and Industry Department. Importante raw ito para mabilis na nakikita ng mga kliyente ang katibayan na lehitimo ang kanilang negosyo na car aircon repair. Panghatak din po, kumbaga. Para panatag din sila, kampante po sila na accredited kami. Hindi sila basta lang nagpapagawa sa kanto-kanto lang, gano'n. Ang negosyo raw nila, DTI accredited din, bentahing panghatak ng kliyente. Kailangan pa raw nilang i-renew ang accreditation na ito lalo't deadline na bukas, January 31. Una-una, nasa highway po kami. Palagi pong may nagche-check dyan eh. Tsaka marami po kami hinahawakan ng mga company. Kaya ang DTI abot-abot na ang paalala sa mga nagnenegosyo ng repair shop na mag-renew na ng kanilang papel. Taon-taon daw itong obligasyon ng mga nasa repair business. To serve as a seal na tayo ay isang maayos na service and repair shops and has been accredited by the Department of Trade and Industry. Ang accreditation mula sa DTI, garantiya raw na dumaan sa masusing skills training ang gumagawa ng sirang unit. Sa motorsiklo man yan, kotse, electronics, ref hanggang sa medical and dental equipment. Hinihimok ng ahensya na sa mga lehitimong repair shops lang pumunta. And the shop is insured so that the customer's property are safe and is covered by the comprehensive insurance that is being required under the accreditation law. Nakatitiyak pa raw ang customer o kliyente na may warranty pa ang pagpapagawa nila sa mga accredited shops ng 90 days o katumbas ng 3 buwan. Dapat daw habulin ng mga repair shop owner ang deadline para maiwasan ang penalty. Nakapaloob ito doon sa tinatawag na Consumer Act of the Philippines. Kaya naman, hinihikayat ang DTI yung iba pang mga negosyante na magpa-accredit na rin sa kanila. Maraming salamat, Paul Hernandez. Alae! 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 Siyempre, sa pang-araw-araw nating buhay, sa wallet lagi tayo dumudukot na sa mga pangailangan natin sa pang-araw-araw. Wow! Paano kang hindi maiyak sa wallet na butas wala kang panggastos? Abay, wala kang gagayating sibuyas pag walang laman ang wallet mo. Wala nga akong gagastusin pag nawala yung laman nun. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 2 katao sa karambola ng 6 na sasakyan sa Timonan, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. 3 truck, isang SUV, isang tricycle at e-bike ang nagkarambola sa highway sakop ng Barangay Angeles at Timonan, Quezon, pasado alas 6 kagabi. Batay sa investigasyon, tinumbok ng drop side truck na kargado ng patuka ng manok na papunta sa ng Bicol ang sinusundan nitong SUV. Nadamay nitong isang aluminum truck hanggang nasapul nito ang kasalubong na pickup truck. Nawalan daw ng preno ang drop side truck na dahilan ng insidente. Pati ang nakaparada lamang umanong tricycle at e-bike na banggarin. Dahil sa pagkaka-collision po at pagkakatama sa kanya, kumabig po siya ng pakaliwa. Then after po nun, sa pangyayari pong yun, still ongoing pa rin yung collision. Habang si drop side truck po, pumasok naman po sa kanan. Okay. At during sa kanan na to, ito yung tinamaan niya, yung tricycle at saka yung e-bike na total wreck po. 2 ang sugatan sa karambola, ang driver ng drop side truck na dahilan umano ng banggaan at driver ng aluminum truck. Pahirapan pa ang mga rumespondeng otoridad na mailabas ang mga driver mula sa pagkakaipit sa sasakyan. Pinawerso pa po ng mga BFP personnel natin para ma-i-extract po yung driver po ng aluminum truck po. Kaagad silang dinala sa ospital. Sinusubukan pa silang mahinga ng panig pati na ang driver ng mga sasakyang sangkot sa karambola. Nakipag-coordinate na rin naman sir yung manager sir ng drop side sir na taga Pampanga sir. Bumiyahin na sila ngayon para pag-usapan din sir yung mga damages na pag-uusapan nila dun sa mga 5 sasakyan na natamo during the course ng
damage na atin pong sa pagkaka-aksidente. Abiso ng kinaukulan na doblehin ang pag-iingat sa pagmamaneho. Regularing inspeksyonin ang kondisyon ng mga ibibiyaheng sasakyan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nananatiling matatag o walang paggalaw ang presyo ng karne ng baboy sa Batangas City New Market sa kabila ng pagtaas sa presyo ng live weight nito. Alamin yan sa report ni Denise Abante. May isang linggo na raw simula nang tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng live weight na baboy sa slaughterhouse na kinukuhanan ni Gregorio. Apektado na raw ng pagtaas ng presyo ng live weight ang bentahan niya ng karning baboy sa Batangas City New Market. Mula raw kasi sa 3 baboy na kanyang ipinakakatay, isa na lamang daw ngayon. Hindi naman daw niya maitaas ang presyo ng panindang karne dahil baka raw lalong hindi ito maubos. Binibigay kahit sa puhunan na lang pagka talagang kailangan. Palugot pa. Nakakaranas mo, siyempre. Pagka talagang walang-wala, paraan ilarga mo na lang kahit magkano. Mataas na presyo ng feeds o pakain sa baboy ang isa sa tinitingnang posibleng dahilan ng pagtaas sa presyo ng live weight ayon sa pamunuan ng pamilihan. Siguro ay sa ating panahon, sa mga pagkain, ganyan. Sa ganyang mahangin, baka ang ani ng mga ipinakakain sa ating mga baboy ay medyo mahal ang mga, kumbaga yung mga rekado na ginagawang feeds. Bagamat may pagtaas sa presyo ng live weight, nananatiling matatag ang presyo ng karneng baboy sa pamilihan. Naglalaro sa 300 pesos to 350 pesos ang kada kilo ng karneng baboy na mabibili sa Batangas City New Market, depende sa klase nito. Sa kabila nito, araw-araw pa rin daw kung bumili ng karneng pang-ulam si Jenny. Mas mabuti po yung palagi pong fresh, araw-araw kang bibili kasi iba po yung presyong lulutuin mo araw-araw. Mas makakamura ka po pagkasuki. Dumadaing na rin ang tinderang si Imelda dahil bukod sa pagtaas sa presyo ng live weight na baboy, matumal din ang bentahan. Kaya ang ilan sa kanyang mga pakatay, ginagawa na lang niyang longganisa para maibenta at hindi masaya. Talagang matumal ang bilihan dahil walang pasok, sem break. Pati ang mga estudyante, yung mga elementary, wala din silang pasok. Ginagawang ganito, langgunisa. Awa naman ang Diyos inabebenta. Marami akong nakuha, marami akong magtitinda nito, marami akong reseller nito. Nakadepende pa rin daw sa mga susunod na araw kung may posibleng pagbaba sa presyo ng karne ayon sa pamunuan ng pamilihan. Walang kasiguruhan. Pagka patuloy ang pagtaas sa live weight, maaaring tumaas ang ating kilo ng baboy. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bumaba na sa mahigit 12,000 tons mula sa 15,145 tons ang sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal base sa monitoring ng FIVOX. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Bumaba na sa mahigit 12,600 tons mula sa mahigit 15,000 tonelada na sulfur dioxide ang pinakawalan ng Bulkang Taal base sa 24-hour surveillance ng state volcanologist na FIVOX. Kanina, natatanaw sa Cuenca, Batangas ang degassing activity ng bulkan. Pumapaibabaw man sa himpapawid ang usok pero nawawala rin agad. Mabilis kasi ang hangin sa lawa. Patunay riyan ang katamtaman hanggang sa malalakas na alon. 5 meters per second yung surface wind speed natin. And at 600 meters elevation at 10 meters per second. Naitala ng FIVOX ang isang volcanic tremor o mahinang pagyanig sa bulkan. Tumagal lang yan ng 5 minuto at hindi halos nararamdaman. Sa kabila ng mababang bilang ng volcanic tremors and earthquakes, wala pa raw dahilan para alisin ang alert level sa bulkan. Hindi pa rin kasi again, yung sulfur dioxide natin. Although wala na tayong halos minimal na lang yung number of earthquakes natin, yun na nga, other parameters medyo mataas pa rin. Wala namang naiulat na nabuong volcanic smog o VOG ang FIVOX kanina. Bawal pa rin ang pananatili sa Taal Volcano Island sa lahat para maiwasan ang disgrasya o sakuna. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Miyerkules, January 31, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa, lungsod ng Tanawan at sa bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng midstream recloser at stringing ng mga 3-wire kaalinsabayang clearing ng mga primary at secondary line. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Handa ang ilang Batanggenyo sa anumang kalamidad na posibleng tumama sa bansa. Tiniyak din ng Batangas PDRRMO ang kahandaan sakaling makaranas ng malakas na lindol. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kung may isang mahalagang bagay raw na natutunan sa mga magulang ang 65 years old na si Lita, yan ang kahandaan sa sakuna. Kabilang sa nakahandang bibit-bitin niya ang mga gamot at dokumentong kakailanganin ng pamilya kung magkabiglaan man daw lumikas. Ay pag kailangan ay di basta na ang bibit-bitin. Basta na lang bubuhatin kung anong mangyayari. Takot pa rin daw siya sa mga lindol na yumayanig sa bansa, lalo't walang anuman daw signos o senyales sa oras ng pagtama nito. Si Evelyn, memoryado na ang lugar kung saan lilikas. Marami na raw pagkakataon na nasubok ang liksi niya para makapunta sa ligtas na lugar. Sa matataas na yung walang mga puno, mga ganyan. Wala nakahambalang ng mga puno. Magbakwit kami, magdala kami ng mga mahalaga naming bagay na kailangang gamitin. Ang lindol hindi na bago sa bansang Pilipinas. Nasa Pacific Ring of Fire kasi ito kung saan matatagpuan ang ilan sa mga aktibong bulkan. Sa monitoring ng PHIVOLCS, 20 earthquakes ang average na bilang ng lindol sa bansa kada araw. Nitong 2023, mahigit 16,600 na lindol ang tumama sa bansa batay sa kanilang tala. Kaya ang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO tutok sa mga programang pangkaligtasan ng mamamayan. Nai-cascade na natin lahat ang dapat gawin sa ating barangay at kami naman po sa aming parte kung ano man ang mangyari with the PSWDO, kami naman po ay naka-prepositions kung ano ang mga kakailanganin. Mahalaga rin anila na seryosohin ang paglahok sa mga earthquake drill. Ang simpleng duck, cover and hold makapagsasagip ng buhay. Basta magsama-sama lang tayo magtulong-tulong at maging compliant po tayo sa dapat ipatupad. Kahit wala pang teknolohiya na makapagsasabi ng eksaktong lugar at oras ng pagtama ng mga lindol, malaking bagay raw ang pagiging alisto at pagsunod sa payo ng kinauukulan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 27 anyos na lalaki ng pagbabarilin sa harap ng tinutuluyang bahay sa Calamba City, Laguna. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 27 anyos na lalaking ito matapos pagbabarilin sa tapat ng tinutuluyang bahay sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna pasado alas 3 ng madaling araw kahapon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, kauuwi lang ng biktima sa kanyang pinagtatrabahuhang junk shop nang malapit ang barilin ng isa sa mga suspek. Tama sa kanang braso at dibdib ang tinamo ng biktima mula sa hindi patukoy na kalibre ng baril. Doon po sa narration ng ating witness, sinundan itong ating biktima galing sa labas kung saan yung suspect po natin ay accordingly nakasakay ng motor pero itinaas po nila yung motor medyo malayo doon sa bahay ng ating biktima. So naglakad lang po sila papunta doon sa bahay and then eventually nung umalis po sila, lumakad din pabalik and then saka po nila ginamit yung motor na patakas. Nagpapagaling pa sa pagamutan ng biktima. Ang dating alitan ang tinitingnang motibo ng pulisya sa pamamaril. Hindi na nagbigay ng detalye ang pulisya habang patuloy ang kanilang investigasyon. Nagkaroon sila ng altercation days before na mangyari itong incident sa kanya, itong pamamaril sa kanya. Luckily, itong victim po natin ay hindi naman po napurukan. Sa ngayon, inihahanda na ng otoridad ang reklamong frustrated homicide sa mga suspect na hindi na muna pinangalanan ng pulisya. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Payo ng otoridad sa publiko, Pairali natin yung maayos na pakikisama sa ating kapwa kasi nasabi ko nga itong incident na to is stemmed out from altercation, hindi pagkakaunawaan o away nila previously. Lahat naman po ng hindi pagkakaunawaan ay nadadala sa magandang usapan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nagdudulot ng pagulan sa ilang bahagi ng bansa ang amihan at trough ng LPA. Narito ang report. Bukod sa malamig na panahon sa ilang bahagi ng Luzon, matitinding ulan naman ang nararanasan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Patuloy ang pag-iral ng amihan habang trough o extension naman ng low pressure area ang nakakaapekto sa ilang lugar.
Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansa ng LPA na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o maging bagyo sa ngayon. Samantala, mas mataas ang ilang temperatura kumpara sa mga nakalipas na araw pero ramdam pa rin ang lamig sa ilang bahagi ng bansa. Sa Baguio City, naitala kaninang umaga ang 11.8 degrees Celsius, 12.2 degrees Celsius naman sa La Trinidad, Benguet, habang 18.2 degrees Celsius sa Basco, Batanes. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Quezon at Mindoro provinces. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Masaya si Lian Valentin na nakatrabaho sina Bong Revilla Jr. at Beauty Gonzales sa Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misi Season 2. Samantala, silipin ang kulitan sa behind the scenes ng Asawa ng Asawa Ko. Naritong report ni Hazel Alviar. Masaya at excited daw ang Sparkle star na si Lian Valentin sa kanyang role sa Season 2 ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Gagampanan niya dito ang role ng isang abogado kaya puspusan raw ang kanyang paghahanda. Masaya naman daw siya na nakatrabaho niya si Bong Revilla Jr., Beauty Gonzales at ang iba pang cast. Kuha ang mga aksyon at matitinding eksena na ito sa Asawa ng Asawa Ko nang dukutin ng grupong kalasag si Christy. Pero ang tagpong yan kabaliktaran sa likod ng kamera dahil puno ng kulitan ang mga cast bago sila magseryoso sa kanilang mga eksena. Biro pa ng mga cast na kabilang sa kalasag, masaya daw sila sa ganitong set dahil wala sila sa putikan, hindi kagaya sa iba nilang mga set. Linis-linis nila, nakakainggit kasi lagi kaming putikan tsaka madumi sa set. Samantala, nagawa ng iligtas ni Angela si Bernard sa kapahamakan. Pero dahil dito, siya naman ang malalagay sa panganib dahil gagawin siyang hostage ni Elton. Ang mga kapanapanabik na eksena sa Love Die Repeat tutukan pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Mahirap kasi pagka ganitong taghirap kailangan talaga dapat laging may laman. Wow! Nakakayak na po talaga malaman yung pera, ganyan. Kasi may gusto kang bilhin, di mo mabili. Mahirap po sa panahon ngayon pag walang gastusin. Hindi mo alam kung saan kukuha. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.